Nagmahal ako pero magandang araw sa lahat. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Dina, taga Olongapo. May 5 anak pero iba-iba ang ama. 17 pa lang ako nang nakilala ko ang isang lalaking nagpatibok ng aking puso. Kaklase ko siya noon sa high school. Niligawan niya ako at dahil crush ko siya noon, ay sinagot ko naman agad. Palihim kami nagkikita noon hanggang sa may mangyari sa amin. Paulit-ulit yun hanggang sa mabuntis niya ako. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya ako pinanagutan. Umalis siya nang di nagpapaalam. Mag-isa kong hinarap ang kahiyang iyon. 2 buwan noon ang pinagbubuntis ko na niligawan ako ng kapitbahay namin na itago na lang natin sa pangalan Jack. Dahil sa desperada ko noon ay sinabot ko siya agad. Nagsama kami ni Jack. Mabait siya, masipag. Dumating ang araw na nanganak ako at nakita ko kung gaano kasaya si Jack na makita ang anak ko. Tinuring niyang parang tunay niya anak ang anak ko. Wala pang 1 taon ay nagbuntis ulit ako. Pero habang pinagbubuntis ko ang anak namin ni Jack ay napansin ko unti-unti siyang nagbago. Naging mainitin ang ulo, sinasaktan na din niya ako. Lagi na din siya umuwi ng laseng at tinaabot ng madaling araw sa inuman. Hindi ko kinayang itolerate ang ganang pag-uugali niya kaya naman nagpasya ako makipaghiwalay sa kanya na agad naman niyang silang ayunan. Naging solo parent ako sa 2 kong anak. Namasukan ako bilang kasambahay at doon ko nakilala ang pangatlong lalaking bumiyag sa puso ko. Security guard siya sa bahay na pinapasukan ko. May asawa at anak siya ngunit nasa malayong probinsya. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Alfred. Nagkamabutihan kami ni Alfred. Makwento siya, jolly, kaya agad ko siyang nagustuhan. Isang gabing wala ang mga amo namin ay naisipan na magkwentuhan ni Alfred, ngunit nauwi ito sa tugtugan. Nandala kami sa mga nararamdaman namin kaya di namin napigilang matukso sa isa't isa. Tuwing umaalis ang mga amo namin ay may nangyayari sa amin. Isang araw nagising ako na masama ang pakiramdam ko. Alam kong buntis ako that time. Dahil di naman kami gumamit ng protection habang nagduto. Sinabi ko kay Alfred na buntis ako at sinabi niya na hindi niya ako pababayaan. Nagtiwala ko sa kanya kasabay ng paniwalang susuportahan niya ako. Bago pa man lumaki ang tiyan ko ay umalis ako sa pinagtatrabahuan ko. Umuwi ako sa amin, baon ang pangako ni Alfred sa akin. Nung una ay okay pa ang komunikasyon namin hanggang sa dumalang na at di na din siya makontak. Alam ko sa sarili ko na mag-isa ko, bubuhayin ang mga anak ko at haharapin ang pagsubok sa buhay ko. Nairaos ko ang panganak ko sa pangatlong anak ko sa tulong na din ng mga magulang ko. Makaraan ang 1 buwan ay nagpasya ulit ako na may pagsapalaran, ngunit sa ibang bansa naman. Na ibang bansa ako upang bigyan ng maayos na kinabukasan ang mga anak ko. Noong unang taon ko sa abroad ay naging okay ang takbo ng kapalaran ko hanggang sa nakilala ko ay isang tao na ibang lahi. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Sahid. Buong akala ko ay binata si Sahid. Kaya ako bumigay sa kanya. Tuwing day off ko ay nakikita kami sa hotel at doon ko inuubos ang oras hanggang mapagod kami. Inibigyan niya rin ako ng pera tuwing nagkikita kami. Tulong na din daw niya sa akin yun. Isang araw, nagpaalam siya sa akin na uuwi siya sa lugar nila sa India at pumayag naman ako. Ang sabi niya magbabakasyon lang siya pero kasabay ng pag-alis niya ay ang pagkawala din ng komunikasyon namin. Huli na nang malaman ko may pamilya pa siyang inuwian. In short, kasal siya at may mga anak pa. Huli na din nang malaman kong buntis pala ako sa pang-4 na pagkakataon. Para akong binagsakan ng langit at lupa ng panahong yun. Pero kailangan kong harapin ang kapalaran ko. Nagpasya akong umuwi sa Pinas bago pa man malaman ng mga employer ko ang kalagayan ko. Makalipas ang 1 buwan ay nanganak ako sa pang-4 na anak ko. Sikat ako sa lugar namin dahil sa mga kahiyang inabot ko pero hindi ko sila pinansin. Sa halip, pinilit kong bumangon para sa mga anak ko. Nag-decide ako na mag-umpisa ulit sa pamamagitan ng pagtitinda online hanggang sa nakilala ko ang pang-5 lalaking nagpakatotoo sa mga anak ko. Si Fred ang pang-5 at hinging lalaking minahal ko. Beauty si Fred, walang anak sa unang asawa,
pinakasalan niya ako at naging maayos ang buhay ng mag-iina sa kanya. Akala ko wala ng ending ang kasiyang nararamdaman ko pero hindi pa rin pala. Namatay si Fred sa isang aksidente kasabay ng pagbubuntis ko sa anak namin at ang 5 anak ko. I wasn't sure pero meant to be, siguro talaga ako na maging single hanggang sa huli. Totoo man ang sinasabing sumpa sa pag-ibig. Alam kong ibabash niyo ako pero pinagsisisihan ko na ang lahat ng pagkakamali ko. Hanggang dito na lamang.